Alright mga amigos, undisputed Super Bantamweight Champion Naoya the Monster Inoue tiniyak na isusunod niya si former Unified World Super Bantamweight Champion Murodjon Akhmadaliev sa Setyembre. Marami na rin kasing mga boxing fans ang naiinis sa 2 beses na pag-iwas ni Naoya Inoue kay Murodjon Akhmadaliev. Pero sa latest interview nga po kay The Monster, sinabi nito na nakatakda niyang harapin si MJ Akhmadaliev sa Setyembre sa Japan. Naniniwala si Naoya Inoue na sa tuwing lalaban siya sa mga magagaling na boksingero, mas lalo pong lumalabas ang kanyang galing at lakas. Tulad ng nangyari sa kanyang laban kay Stephen Fulton at paikipag-rematch kay Nonito Donaire. Nang matanong si Naoya Inoue kung sa palagay daw ba niya nasa level ng husay ni Donaire at Stephen Fulton itong si MJ Akhmadaliev, sagot ni The Monster, "I think Akhmadaliev is a fighter of that level." Nire-respeto po ni Naoya Inoue ang husay ng isang Akhmadaliev. Kaya naman lumalakas ang tsansa na matutuloy na ang sagupaang The Monster Naoya Inoue at MJ Akhmadaliev. Ito po ay dahil ayon na rin mismo sa kampo ni na Akhmadaliev. Ayon po kay Vadim Kornilov, aniya, "Everything is actually clearing up now. We're beginning to have positive conversations with Inoue's team. There are a lot of talks about him fighting in May and then September 14 in Japan." So nagtutugma-tugma na po yung mga panayam sa kampo ni Akhmadaliev pati na rin sa kampo ni Inoue. Sa panayam, inulit ni Inoue na talagang susulitin niya ang 2025 mga amigos. 4 na laban ang nakaschedule sa kanyang pangalan. Nauna na nga po noong January si Yejun Kim, late replacement sa kadahilan ng umatras ang kanyang mandatory challenger na si Sam Goodman. Tapos ang laban sana sa Mayo ni Naoya Inoue, ang kanyang WBC mandatory challenger na si Alan David Picasso, umatras din po mga amigos. Kaya ayon sa report, si Ramon Cardenas na lamang po ang kakalabanin ni Inoue. Pero ang tanong ng mga boxing fans, bakit hindi na lang si Akhmadaliev ang labanan ni Inoue sa Mayo? Ang sagot po mga amigos, 5 de Mayo po lalaban si Naoya Inoue sa Amerika. Kaya't kinakailangan Meksikano ang kanya makaharap para mas maging mabenta. Hanggat maaari gustong lumaban ni Inoue ng 4 na beses kada taon dahil kaya pa ng kanyang katawan. Aniya, 32 anyos na siya sa Abril, bagamat wala pa siyang nararamdaman na pagbagal o paghina sa kanyang katawan, pero alam niyang darating yung panahon na yon. Palagay nga daw po ni Naoya Inoue mayroon pa siyang 3 taon sa kanyang prime kasama ang taong ito. Samantala sa iba pang balita, binasag at inalaska naman po ni kamahalang Turki Alal Sheikh si Gervonta Tank Davis sa kanyang social media post. Matatanda ang bagawang laban ni Gervonta Tank Davis kay Lamont Roach Jr. Sa mga panayam sa kanya, pinagtitira nito si kamahalang Turki Alal Sheikh na kesyo lulutuin siya kapag lumaban siya sa Riyadh season. Duda daw siya sa biglaang pagpasok ni Turki sa mundo ng boxing, wala naman daw itong alam sa boxing. Pero matapos nga po mga laban ni Tank Davis kay Lamont Roach Jr. na nauwi sa 12-round majority draw, ang pagluhod ni Tank Davis sa laban at ang kanyang palusot na napaluhod lamang daw siya sa laban dahil sa grease na inilagay sa kanyang buhok, naging pangunahing memes nga po sa social media. Nagkalat ang memes ni Tank Davis at kasabay nga po niyan ay ang pang-aalaska ni Turki kay Tank Davis pati na rin sa referee na si Steve Willis. Tulad nga po ang post na ito, sabi ni Turki, "No knockdown", tapos inilagay niya yung picture ng referee na si Steve Willis. At heto pa po yung isang pinost ni Turki at sinabi niya nga po dyan, "No knockdown, it was hair grease." Palasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka